Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan nga po natin ang Panginoon. Come on, palakpak po na para kay Jesus sa araw na ito. Praise the Lord. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Naniniwala po ako na kung saan inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para ma-receive ang kanyang makapangyarihang salita. Naniniwala po ako na ngayong araw na ito ay hindi nagkataon po na nandirito tayo ngayon. Ito ay tinaon ng ating Panginoon, lalo na for this very special occasion para sa ating mga pananampalataya, para sa ating mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. So napakaganda po ng ating araw. Sino po sa inyo may magandang araw ngayon? Amen. Praise the Lord. Sino po sa inyo may maganda at poging katabi? Sabi po ng amen. Praise God. Hallelujah. So ngayong araw po na ito mga kapatid, we're on the 5th and last installment ng ating series na Dearest Jesus. Sinabi po natin dito, we are revisiting the beauty of Christ's death and resurrection at anong implication dito sa atin, paano natin mararanasan yung kapangyarihan ng ginawa na ito ng Panginoon. But dito sa last topic natin, by the way, next week, pag-pray nyo po, napakaganda po ng ating panibagong series. Ang series na ito ay, if I'm not mistaken, Meltdown. Ano ang gagawin mo kapag ikaw ay unti-unting nauupos, kapag ikaw ay unti-unting natutunaw, parang nagugunaw, ano yung tamang response, ano yung tamang dapat natin na gawing aksyon kapag gano'n na nangyayari sa ating buhay. So continue to invite your friends, your loved ones, para po nang sa gayon tayo ay pagpapalain ng Panginoon at the same time, pati sila ay makakaranas din noon. But dito sa series na ito, let's end this series with a bang. So alam niyo po mga kapatid, pag sinabing breaking news, ito ay special report or special coverage ng isang current issue na nagwawarrant ng interruption ng isang scheduled na broadcast in order to report its details nung napaka-special na report na yon. Alam niyo po, araw ng linggo, may isang tagapagbalita ng Diyos na may dalang breaking news. Isang napaka-importanteng balita na yumanig sa daigdig. Una, literal na yumanig. Pangalawa, talagang balita na yumanig sa buong daigdig. Napaka-importanteng balita ito na yumanig sa buong mundo. Kaya ito ay breaking news. At ang breaking news na yon ay Jesus has risen. Ibig sabihin, si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. By the way, mga kapatid, ano po ba ang pinagkaiba? Tingnan muna natin itong distinction. At ano ba ang pagkaiba? Of course, magkaiba naman talaga yung death sa resurrection ng Panginoong Kristo. Pero ano bang mas mahalaga dito? Yung kamatayan niya o yung kanyang pagkabuhay? Actually, yung original language nung last cry ni Jesus Christ na it is finished. One word lang po yan mga kapatid. Yung one word na yan, ang ibig sabihin doon ay tetelestai. At yung it is finished na yon, ang ibig sabihin doon ay paid in full. Ibig sabihin, parang halimbawa, nag-loan ka ng sasakyan o ng bahay. Tapos kapag yung huling bayad mo, ang ibig sabihin nun, paid in full na. Kung baga sa sasakyan, tatanggalin na yung hindi na encumbered yung sasakyan mo, tatanggalin doon sa ORCR niya ba yun? Di ba? Ganun yung gagawin. Ibig sabihin, paid in full na ito. Okay, yun yung tetelestai nung sinabi niyang, it is finished. Ibig sabihin nun, paid in full. Bayad na. But yung resurrection naman po ng ating Panginoong Kristo, ito naman yung proof. Ito naman yung proof na kailangan natin para nang sa gayon, makita na talagang may preba yung kamatayan na yon. O yung may preba, yung kaligtasan na yon. So kapag sinisingil ka, sasabihin mo, bayad ka na. Pero ang tanong, sigurado ka ba? Nakuha niyo po yon? Nung namatay ang Panginoong Kristo, ibig sabihin, paid in full, tetelestai. Kaya lang, hindi lahat na nagsasabi, bayad na ako, bayad naman eh. Ang hahanapin sa iyo, ano po yung hahanapin sa iyo? Resibo. Kaya yung resurrection ng ating Panginoong Jesus ang nagsisilbing resibo. As the 20th century American theologian said, Donald Gray Barnhouse, ganito po yung pagkasabi niya, that the resurrection of Christ is our receipted bill. The resurrection of Christ is our receipted bill. The person whose place Jesus died can never be asked to pay the bill again.
Hindi ka na iaas. Hindi, bayaran mo yung kasalanan mo. Bayaran mo lahat ng pinakamaduming ginawa mo. Bayaran mo lahat ng pagkukulang mo. Hindi na. Kasi sasabihin mo, bayad ka na kasi namatay na si Lord. Sigurado ka ba? Eto. Ito ang patunay na bayad na ako sa aking mga kasalanan. Nabayad na ang lahat ng ito. Ano yon? Yung resurrection ng ating Panginoong Yesus. Again, His death on the cross, ano yon? Payment. Yung kanyang resurrection, resibo. Kaya nga po sinabi sa 1 Corinthians 5:17 at 15:17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi panalilinisan yung mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So that's why both Jesus' death and resurrection ng ating Panginoong Kristo are equally important. They cannot be separated from each other. Like the two wings on an airplane, both are essential. Both are essentials. Kaya nga po napaka-importante nitong dalawang ito. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Hindi po siya pwedeng paghiwalayin. Ulitin ko po Yung death ni Kristo sa krus, ito yung payment. Paid in full. Ibig sabihin nun, yung kanyang resurrection, ito yung resibo. Kaya wala nang kawalaang kaaway dahil sa resurrection ng ating Panginoon. Wala na siyang ipapamukha sa atin na kung saan sa impyerno ka pa mapupunta o ganito ang mangyayari sa buhay mo. Alam mo yon, habang buhay ka na sa kapahamakan, hindi, nang dahil sa resurrection ng Panginoon, masasabi natin, ito yung patunay na kung saan bayad na ako. So alam niyo po mga kapatid, wala nang problema pagdating sa resurrection ng ating Panginoong Hesus. Kasi napatunayan na natin yan because of the empty tomb. Napatunayan na yan, hindi lang ng empty tomb, kundi ng mga witnesses. At napatunayan na yan mga kapatid ng salita ng Diyos, of course. Wala nang problema pagdating sa resurrection. Matagal na natin sineselebrate ito. Tayong mga mananampalataya, that's why nga, kaya po tayo ay nananambahan every Sunday. Kasi nga, yun yung araw na kung saan nag-resurrect ang ating Panginoong Kristo bilang mga tagasunod ni Kristo. Ginawa po natin yung every Sunday na talagang ginawa na natin itong tradition natin, ginawa na natin habit natin dahil sa dito muling nabuhay ang ating Panginoon. But in reality, pwede naman talagang araw-araw. Kasi sa Bible, di ba? Every day they continued to meet together in the temple courts. They praised God. They broke bread in their homes. Kaya nga sinabi natin, ang tunay na Sabat ngayon na-revise ito dahil ang Panginoon sabi niya, I am the Lord of the Sabbath. Sinabi ng Panginoon. So every day, kapag sinasamba mo ang Panginoon, naluluwalhati doon ang Panginoon. Kaya lang dahil may special na day tayo pagdating sa pananambahan because of the Lord Jesus Christ. Dahil dito siya muling nabuhay, yung Diyos na sinasamba natin, yung hallelujah, hallelujah tayo, hindi sayang ang lahat ng pagod natin. Hindi sayang ang lahat ng ginagawa natin dahil buhay yung Diyos na sinasamba natin. Ang mahirap, yung sumasamba ka sa isang patay na bagay. Nakuha po natin yun. Para naman ang laki namang insulto nun. O kaya malaking foolishness yon. Kaya lang, ang mga mananamba ng Panginoong Kristo ay hindi hangal. Ang mga mananamba ng Panginoong Kristo ay mananampalataya. Ang mga mananamba ng Panginoong Kristo ay tunay na malaya at tunay na matalino. Bakit? Hindi ka sumasamba sa patay. Ikaw ay sumasamba sa buhay na Diyos. Amen po ba? Kamapalakpakan natin ang ating Panginoon. Wala nang problema pagdating sa resurrection. Ayan na yan, okay na. Ayan ang problema ngayon. Yung response ng tao. Nakuha po natin yun, ano ngayon kung bayad ka na? Ano ngayon kung may resibo ka? Hindi naman lahat ng bayad at hindi naman lahat ng may resibo ay naging tama ang response nila dito. Minsan okay na bayad naman na lahat Para yung isang sumakay sa isang cruise ship. Kasi tipid na tipid talaga, ang mahal milyon yung ginastos niya. Sinabi, makasakay lang ako dito kahit wala na akong makain. So ang ginawa niya, nagtipid siya. Araw-araw, kumukuha lang siya ng pakunti-kunting biskwit, pa isa-isa. Yung libre lang kinukuha niya. Yung, by the way, yung maliit na biskwit lang, kasi sinasabi niya, mahal yung mga nakalagay doon. So hindi niya kinukuha yon. Pagdating ng mga mag-iisang linggo na, sinabi, kumusta po kayo, sir? Okay naman po. Natikman niyo ba ang lahat ng mga pagkain natin? Hindi po ang budget ko lang po talaga. Pang biskwit lang. Sabi niya, ganun yung libre lang.
Nakasakay lang ako. Sabi ganun ng attendant dun sa cruise ship na yon, Sir, libre po lahat to. Libre po lahat, kasama po ito sa binayaran nyo na nandito sa paligid. Minsan, alam nyo po mga kapatid, may mga bagay na hindi tayo napapakinabangan kasi hindi natin alam, kasama pala yon sa binayaran ng ating Panginoon. Kasama pala siya dun sa resibo na binigay sa atin. Ngayon, ano ba ang tamang response natin in light dun sa resurrection ni Lord? Para nang sa gayon, wag masayang. Wag nating sayangan samang response para tamang magandang result. Tamang response, buhay yung Diyos natin eh. Hindi naman patay eh. Kumbaga, hindi naman tayo dito nasa, alam mo yun, nasa funeral service. Tayo ay nasa celebration ng isang buhay na Panginoon. Huwag nating sasayangin yung resurrection power na yon. Yung kapangyarihan na yon, kailangan lang may tamang response. Ngayon ang tanong, ano ang tamang response natin in light dun sa resurrection, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon? So I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 28, verses 1 through 10. Matthew chapter 28, verses 1 through 10. After the Sabbath, at dawn, on the first day of the week, Mary Magdalene and other Mary went to look at the tomb. There was, tignan nyo po, breaking news to, yung manig sa daigdig. Literal muna tayo. Verse 2, there was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. Verse 3, his appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen. Sabi nga po natin, He has risen. Sinabi doon, He is not here. He has risen, just as He said. Come and see the place where He lay. Then go quickly and tell His disciples, He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see Him. Now I have told you. Verse 8, So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell His disciples. Suddenly, Jesus met them. Greetings, He said. They came to Him, clasped His feet, and worshiped Him. Then Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. Breaking news. So join me in our message today entitled Breaking News. What should be your response in light of the resurrection of Jesus? Ano po ba ang tama nating response in light dun sa resurrection ng ating Panginoon? Buhay ang ating Panginoon. Sayang yung epekto nito. Of course, pagdating sa kaligtasan, nandun na yon. Kaya lang, alam mo ba, hindi lang kaligtasan. Ang ibinigay nitong resurrection na ito, magkaroon tayo ng tamang response. Kasi ulitin ko, parang yung illustration ko kanina, bayad na siya eh. Nabayaran niya lahat dun sa cruise ship eh. Pati yung binayaran niya kasama yung mga pagkain every time may gathering sila. Kaya lang nahihiya siya. Akala niya, magbabayad pa siya ulit. Natatakot siya. Natatakot siyang kainin yun, natatakot siyang kumilos ng tama kasi nga, hindi niya alam. So, iba ang may alam. Iba ang may alam. Dapat alam natin ano yung tamang response natin dito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At naniniwala ko kaya mo mapapakinggan ito, kapatid, lalong pagtitibayin ng Panginoon ang pananampalataya mo at mararanasan mo, kapatid, itong resurrection power ng ating Panginoon. Lahat po ng ready at excited ngayon, magsabi nga po ng malakas na amen. Amen. Praise the Lord. Number 1, what should be your response in light of the resurrection of Jesus? Verses 4 and 5. The guards were so afraid of Him that they shook and became like dead men. The angel said to the women,
Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. Binuhin mo, you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen just as He said. Minsan naghahanap tayo no? Yung, may mga bagay na hinahanap ka na kung saan hindi naman yun ang mahahanap mo. Hindi ganon. Hindi yung pakong Jesus yung nandoon. Kundi na kung saan, merong Jesus na kung saan muling nabuhay. Naghahanap sila ng hindi naman ganon. Nakuha po natin yung hinahanap ng mga tao, si Jesus na napako. Whereas si Jesus ay muling nabuhay. Tutuloy ko lang po muna. Sinabi niya dito, He has risen just as He said. Come and see the place where He laid. Napansin niyo po yun? Yung mga guards doon, talagang takot na takot sila. Pati yung mga tao, pati yung mga babaeng disciples dito, they were so afraid. Kaya sinabi, do not be afraid. Anong tamang response mo? In light of the resurrection of Jesus. Number 1, weaken your fear. Kasi minsan ang akala natin, talaga bang ligtas ako? Talaga ba mangyayari sa buhay ko to? Ang dami natin doubts. Ang dami nating mga fears sa buhay. Whereas hindi naman dapat yun, ang maramdaman natin at hindi naman yun dapat ma-experience natin. Hindi naman dapat yun ang response natin. Ang response mo, kapatid, sa muling pagkabuhay ng Panginoon, una, weaken your fear. Why we should weaken our fears? First, because fear can deceive you. Tignan niyo po, verse 4. The guards were so afraid of Him that they shook and became like dead men. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang fear ay very deceiving. Kung aatras ka, kapatid, from verses 4 hanggang 1, makikita natin yun ng mga guards ay natakot. Angel to the Lord Messenger ng Panginoon, natakot sila. Kaya nga, basahin natin sa verse 2. There were a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven. Buti sana matakot ka kung ano man yan. Papatayin ka. Hindi nga Anghel nga ng Panginoon yun Minsan natatakot tayo sa mga bagay na hindi naman natin dapat katakutan. Alam mo kapatid, majority ng fear mo, hindi naman talaga mangyayari. Napag-usapan na natin yan dati. Sa, I think, yung series natin na Me and My Emojis. Yung kanya-kanyang mga takot natin, mga kanya-kanyang mga, alam mo yon, attitude natin sa mga sitwasyon na nangyari sa ating buhay. 80% of your fear hindi naman mangyayari. Yung 15% doon, na mangyayari naman na totoo, 15% doon, masusolusyonan mo naman pala. Ilang bagay lang talaga yung out of control ka. Hindi mo makokontrol. Biruin mo minsan natatakot kang lumabas. Dahil bawal ang nakapula. Ngayong araw na ito, biruin mo hindi ka na lumabas. Ang dami natin kinakatakutan. Hindi mo naman dapat katakutan. Fear can deceive you. Kaya maraming nagpa-stop. Alam niyo po mga kapatid, ang unang nagpapahinto sa inyo, ang unang nagpapahinto sa atin, yung pag-start natin. Natatakot ka magsimula. Kaya hindi mo masimula ng isang bagay na importante kasi natatakot tayo. Natatakot tayo kasi baka mabash tayo. Natatakot tayo baka kasi ganito. Ulitin ko, 80% ng fear mo hindi naman totoo. Biruin mo buong buhay mo, kinatatakutan natin ng isang bagay, buong buhay natin natatakot tayo, hindi ka naman dapat matakot. For example, yung mga estudyante ko sa public speaking, nahihiya daw sila magsalita kasi baka pagtawanan sila. Sabi ko may tatawa sa'yo pero hindi lahat. Kaya hindi ka makapagsimula kasi hindi mo naman sinisimulan. Inunahan ka agad ng takot. At sinasabi mo, baka kutsain ako ng mga kakilala ko. Baka lang yan. Ano ka baka? Baka lang yan. Di bali, ako sa totoo lang, di bali tawanan na ako. Basta tama ang gagawin ko, pakakainin ka ba ng tawang yon? Tutulungan ka bang ma-reach na yung dream mo sa pamamagitan ng pangungutya ng tao? Yun ay totoo talaga. Halimbawa, kahit totoo yun, naharapin natin yun, naunawaan po natin. Pero karamihan, 80% ng fear natin, very deceiving, hindi siya totoo. Naku, may tumor na ako dito. Mamamatay na yata ako. Tigyawat pa lang yan. Ka masyadong nagpapadeceive. Siguraduhin mo muna ang isang bagay.
Kasi maraming mga bagay, natatakot tayo na hindi naman tayo dapat matakot. Pangalawa, napaka-importante nito that fear can paralyze you. Tingnan niyo po verse 4. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Became like, parang patay na tao. Yun natakot. Fear can deceive you. Fear can paralyze you. Biruin mo, kapatid. Gagawin tayo parang inutil. Gagawin tayo, hindi tayo pakikilusin ng dahil sa takot. Ang dami natin hindi magagawa because of fear. Marami naman mga bagay dati talagang hindi ko kaya. Kaya lang, you need to overcome by yung dream mo kasi, kapatid, nasa likod lang yan ng takot mo. Pag nabasag mo yung wall of fear na yan, hindi natin problema ang wall of Jericho ngayon. Hindi natin problema yung Great Wall of China. Ang pinakamatinding problema natin ngayon, yung wall ng takot. Na kapag natawid mo yun o nabasag mo yung wall na yun, mapapasa iyo yung bagay na yan. Kaya lang, inuunahan tayo ng takot. Kaya nga, napaka-importante muna, malaman natin, maraming mga takot natin, di-deceive tayo. Hindi siya totoo. Ang daming beses niyan dati, ihina ako. Tapos mamaya dyan, dahil gabi, hindi ako makaihi kasi may nakita ko kulay puti malapit sa CR. Sabi ko, Mampera, titiisin mo yung ihi mo. Ay, maniwala kayo, kapatid, high school na ako nun. Naihi pa ako sa salawal eh. Sa takot. Tapos dyan paggising ko, ang bihira, half sleep pala ng lola ko. Alam mo, yung puti, na gano'n minsan natatakot ka, napansin mo, very deceiving ang fear, hindi mo pa naman talaga alam. Naku, multo. Naku, ganito. Naku, ganito. Na-deceive tayo. Pero mo, magkakasakit ka pa ng dahil sa takot na yan. Pero mo, hindi ako pinakilos, pinaralyze ako ng fear na yon. Matid, di pa man din tayo patay, magmimistulan tayong patay. Gagawin tayong inutil ng takot. Lulumpuhin tayo ng takot. Kaya maraming mga tao, biruin mo kung natakot to. Kaya dinidil ni Lord yung takot na ito. Paano i-share ng mga babae sa mga disciples ni Jesus na si Jesus Christ ay muling nabuhay kung hindi siya makakilos? Paano mag-share ng gospel yung mga disciples ni Lord kapag kinain sila ng takot? Anong mangyayari sa atin pag kinain tayo ng takot? Wala, kapatid. Fear can deceive you. Fear can paralyze you. That's why the messenger of God said, do not be afraid. Tatlong katotohanan, mga kapatid. Pangatlo, faith weakens your fear. Verse 5. Diba sinabi natin, what should be your response in light of the resurrection of Jesus? Weaken your fear. Faith weakens your faith. Verse 5, sinabi dito. Tingnan niyo po ito. The angel said to the women, do not be afraid. Sabi nga po natin, do not be afraid. Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen just as He said. Ano ang pinakamabisang pantanggal sa takot? Trust His Word. Maniwala ka sa sinabi ng Diyos at hindi sinabi lamang ng tao. Kaya nga sinabi dito, He is not here, He has risen just as He said. Magtiwala tayo dun sa salita ng Panginoon, and that's faith. Faith weakens your fear. That's why in Romans 10:17, ganito po yung sinabi, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya natin, mga kapatid, yung pinakamabisang pampahina ng takot. At yung faith na yan, mga kapatid, lumalakas yan sa pamamagitan ng pagdinig natin ng salita ng ating Panginoon. The more na hindi ka maigi dito, kapatid. The more na nakikinig ka sa salita ng Diyos, the more na tumatapang ka. The more na nakikinig ka ng salita ng Diyos, the more na tumitindi faith mo. The more na naniniwala ka sa kasinungalingan ng kaaway, sa kasinungalingan ng emosyon natin, sa kasinungalingan na sinasabi ng mga tao, the more na bumabagsak ka, mamili ka na lang kung sino ang pinakikinggan mo. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya nga ang pinakamabisang pamatay takot ay ang salita ng Diyos. Kaya tayo, mga kapatid, kapag tad ka ng takot,
Huwag kang kung saan-saan pumupunta. Huwag kang sama ng sama sa mga takot din. Why? Yung isang takot mo madodoble na. Huwag kang kung saan-saan pumupunta, kapatid. I-immerse mo yung sarili mo sa lugar, sa sitwasyon na makakapakinig ka ng salita ng Diyos. Dahil yung pananampalataya, kapatid, ang siyang magpapahina dun sa takot na mayroon tayo. Kaya nga sinabi dito, He is not here. He has risen just as He said. Kaya nga dapat lagi kang merong just as He said. Ulitin ko, kapatid. Every time na ikaw ay may kinakaharap na battle sa buhay, every time na ikaw ay may takot sa buhay, napaka-importante, dapat lagi kang may just as He said. Kapag sinabi mo, pag sinabi lang ng mga tao, teka lang, sang-ayon ba sa salita ng Panginoon yon? Kapag hindi, just as He said, huwag mong paniniwalaan. Dahil pababagsakin ka lang nun. So every time, kapatid, na ikaw ay may takot, napaka-importante ng just as He said. Kapag kinakaharap ka ng kaaway, sabihin mo yung sinabi ni Lord, just as He said. Yung sinasabi sa iyo ng sarili mo o sinasabi sa iyo ng mga tao, wala nang nagmamahal sa iyo. Nag-iisa ka na lang sa buhay. Sabihin mo, hindi totoo yun. Dahil sinabi ng Panginoon, He will never leave me nor forsake me, just as He said. Hindi na ako patatawarin ng Panginoon. Wala nang mangyayari sa buhay ko. Hindi, sinabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. For my power is strongest when you are weak, just as He said. Sa panahon na kapos ka na sa buhay, kapatid, at sinasabi, wala nagmamahal sa'yo, wala nang mangyayari sa buhay mo. Sasabihin mo lang sa Kanya, my God will supply all my needs according to His glorious riches by Christ Jesus, just as He said. Kapatid, napaka-importante ng just as He said na yan. Kasi the moment na sinasabi mo, the moment na pinaniniwalaan mo yung salita ng Panginoon, the moment, yan din yung panahon na kung saan na we-weaken yung fear natin. Hindi ka na nadideceive ng fear. Nakakakilos ka na. Kasi mas pinakinggan mo yung sinabi ni Lord kaysa sinasabi ng kung sino man. So starting today, learn how to weaken your fear by trusting His powerful words. What should be your response in light of the resurrection of Jesus? Number 1, weaken your fear. Sabihin nga po ulit natin, weaken your fear. Buhay yung Diyos natin. You can weaken your fear. We can weaken our fears. Why? Buhay yung Diyos na pinananampalatayaan natin. Buti sana kung patayan. Number 2, na response natin. Every time na may takot tayo, may pangamba tayo, you can weaken your fear. Why? Alalahanin mo lang lagi, pambihira. Deception to. Pwede akong i-deceive ng fear na to, hindi naman totoo. Pangalawa, fear can paralyze me. Marami akong hindi magagawa sa buhay. Hindi uusad ang aking pananampalataya dahil sa takot na to. Pangatlo, paanong gagawin ko? Faith. You can weaken your fear by your faith in His Word. Nakuha po natin, number 2, in verses 7 and 8. Ito na. O di inayos na siya. Do not be afraid. Sabing ganon. 7 and 8. Then go quickly. O, teka lang, simulan ulit to. Paano ka mag-go? Takot ka nga. Paano ka mag-go? Nakuha natin, feel tayo ng fear. Nakuha po natin yon. Paano gagawin natin? That's why, dinil muna ni Lord yun sa kanila para makakilos lang sila. Okay, may magandang pag-usapan tayo dito. Sa point number 2 natin. 7, then go quickly and tell His disciples, He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see Him. Now, I have told you. Eto na, tignan niyo po. Tignan niyo maigit yung verse 8. So the women hurried away from the tomb, afraid, yet filled with joy, and ran to tell His disciples.
and ran to tell his disciples. What should be your response in light of the resurrection of Jesus? Number 2, witness for Jesus. Dahil buhay naman yung Diyos na sinasamba mo, kwento mo. Ipaalam mo sa kanila. Okay? Ipaalam natin sa mga tao na kung saan buhay ang ating Panginoon. Ngayon, paano ba mag-witness sa ating Panginoon? Remember that a witness is the one who will tell what he saw and what he experienced. Ang witness, sasabihin kung ano yung nakita niya at ano yung na-experience niya. Sa totoo lang, hindi mahirap i-share sa iba ang mga experience na maganda. If you believe na maganda ang ginawa sa iyo ni Lord, dapat mo itong i-share sa iba. Kung naniniwala tayo na maganda yung ginawa sa atin ng Panginoon, dapat i-share natin ito sa iba. Di ba napansin mo? Yung mga marites nga O hindi may marites na pangalan. Ako na sanang banggitin yung mga ganun tawag Pero yung mga chismosa nga Hindi ba minsan yan, hindi naman totoo Ang lakas-lakas ng loob Ang lakas-lakas ng loob magsabi. Hindi naman confirm. Sinabi lang sa kanya ng umiiyak. Na tao. Sinabi lang sa kanya ng isang tao, hindi pa naman confirm yung bagay na yun. Pero ang bilis, i-share. I-share yung mga bagay-bagay. Nakuha po natin, yung totoo pa kaya? Kung alam mong buhay ang ating Panginoon, dapat nagiging witness ka niya. Alam niyo po ba mga kapatid, ang witnessing, ang testimony, nakapagpapalaya ng tao yan. Kung walang nag-witness sa akin, hindi ako malaya ngayon. Remember that your testimony can unlock someone else's prison. Yung ginawa sa'yo ng Panginoon, may isang tao, kapatid, na makakalaya. So every time na sinishare mo na si Jesus Christ ay buhay, na mayroon Diyos na kaya magpalaya, kapatid, maniwala ka, may kababayan na naman tayo na lalaya. May isa na naman tayong kababayan na lalaya sa kahirapan, sa kasalanan, sa kanyang kahapon. Kaya kapatid, witness for Jesus. Ipatotoo mo yung isang bagay na totoo. Ulitin ko, ipatotoo ang isang bagay na totoo. Ipatotoo, kapatid, yung ginawa sa iyo ng Panginoon na totoo. First, kapag dating sa witnessing, first, witness for Jesus urgently. Kapag magwi-witness tayo para kay Lord, dapat urgent ito. Tingnan niyo po, verse 7. Then go quickly and tell his disciples. Tapos pagdating ng verse 8, so the women hurried away to the tomb. Kapatid, listen to this. Kapag dating kay Lord, para kay Lord, dapat hindi dinidelay. I've heard countless of testimonies na sabi nila, sana maaga kong sineran yung anak ko. Ngayon, hirap na hirap kami. Kasi ang akala ko dati, bata pa siya. Kasi kanta kayo ng kanta, batang-bata ka pa. Hindi nila sinasama, hindi nila inaakay sa church, hindi kwenikwentuhan patungkol kay Lord kasi bata pa naman daw. Ngayon nung umidad na, wala na. Hindi ko naman sinabing walang pag-asa, pero mahirap na. Sayang yung pagkakataon. Di ba ilang beses ko na nasabi yan? Ang dami kong pinagsisihan. Na yung maraming naging mabuti sa buhay ko, never ko man lang sineran. Nang pananampalataya ko. Yung pang mga mahal ko sa buhay na kung saan ang laki na nagawa sa buhay ko. Hindi ko man lang na-witnessan. Why? I don't have sense of urgency. Witness for Jesus urgently. Kaya pag may mahal ka sa buhay, huwag mong hahayaan, hindi makakapakinig ng salita ng Diyos. Mano man lang yung i-invite mo na lang dito sa gawain. Yan ang strategy ni Peter, ni Matthew sa pagwiwin, di ba? Ano yung strategy niya? Gagawin, invite niya si Jesus. Si Jesus magpipreach, pero siya mag-gather ng mga tao. Pwede mo munang gawin yun. Nakuha po natin. Basta gumawa ka ng paraan na kung saan makakapakinig siya sa salita ng Diyos. Mararanasan niya ang Panginoon. Pagdating sa pagwi-witness, it must be urgent. Alam niyo po, sa totoo lang, napaka-importante ng emergency. Pag sinabing emergency, napaka-importante. Pag sinabing emergency, dapat hindi pinagpapaliban. Napansin mo, kagabi, dami namin, by the way. Kagabi, traffic. Hindi lalo na ngayon. Kagagaling lang po namin ng pagudpud. Talagang bukod sa biyahe, pagod talaga sa kapudpud. Shout out sa mga taga-norte.
Pagod na, pud-pud pa, boses. Siguro po, this past few weeks, ito lang, isang linggo, siguro nakaka 14 times na po ako nagpe-preach. Para dito, pero di ko lang pinagsisisihan kasi yun naman talaga calling natin. Napansin niyo po, so sa mga dinadaanan namin, doon, nakita namin, ang dami, may mga ambulance. Ayan, si Pastor Homer pa nga, doon pa nga sumusunod, kaya ang bilis namin eh. May ganun eh. Bawal talaga sumunod doon. Lagi, pero minsan malayo naman eh. So makakasunod ka rin kahit paano eh. Pero alam mo yun kapatid, pag sinabing emergency, tabi. Importante ito. Hindi pwedeng ipag-delay pag emergency. Bakit kapatid? Agaw buhay yun eh. Alam mo ba kapatid? Emergency to. Hindi natin alam kailan mag-i-end ang buhay ng tao. Buhay mo, buhay ko, buhay nila. Kaya pagdating sa pagwi-witness patungkol kay Lord, emergency yan. Bukod sa dapat nagpo-post tayo patungkol kay Lord, pangalawa, kwento mo man lang sa mahal mo sa buhay. Kasi yan ang pinakamagandang regalo na may i-share mo sa tao. Na buhay si Lord. Na manliligtas ang ating Panginoon, na nagbabago ng buhay si Lord. Na kaya niyang gapiin lahat ng mga takot natin sa buhay. Naopo natin yun mga kapatid, witness for Jesus urgently. Kaya pala yung mga hindi magkaugaga, yung mga disciples ni Jesus Christ, sa pagpapatotoo na si Jesus ay buhay, Acts chapter 4 verse 33, with great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And much grace was upon them. Hindi sila magkanda-ugaga kasi totoo naman, buhay si Lord. Hindi hallelujah, hindi sayang yung ginawa naming pangangaral. Hindi sayang yung ginagawa namin. Bakit buhay ang Panginoon? Kaya nga sinabi sa Luke chapter 9 verse 26, if anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and in the glory of the Father, of the holy angels. If anyone is ashamed of me and my words, sinabi dito, the Son of Man will be ashamed of him. Kapatid, hindi nakakahiyang i-share si Lord. Hindi naman nakakahiya yung ginagawa natin. At alam mo mga kapatid, ito yung nakatulong sa akin. Dati lahat naman tayo mahiyain. Pero sa lahat ng pinakamahihiyain dito, may panahon na kung saan na-overcome mo yung hiyang yan. Sino sa inyo dito mahihiyain? Magsabi nga ng amen. Di ba? Ang dami. Halos lahat tayo. Pero may mga bagay ba na nahihiya ka dati pero napagtagumpayan mo? Bakit? Nahihiya ka ma-interview pero pinagtagumpayan mo. Kaya mo naman pala kasi may pera doon. Nahihiya ka magpolo. Nahihiya ka magsuot ng ganito. Pero kailangan mong isuot dahil graduation, dahil ganyan, matindi yung handaan, nahihiya ka magbarong. Dati nahihiya ka kumausap sa tao, kaya lang na-overcome mo siya. Bakit? Emergency. Kasi importante, napansin mo kapatid, na-overcome ang shame. Kapag alam mong importante ito, ma-overcome mo siya. At ito nakatulong sa akin. Sino man daw ang ikahiya si Lord, ikakahiya din siya. Pagdating ng panahon. Alam niyo po, a scientist named Henry Morris said, the bodily resurrection of Jesus Christ from the dead is the crowning proof of Christianity. If the resurrection did not place, then Christianity is a false religion. If it did not take place, then Christ is God. Then Christ is God and the Christian faith is absolute truth. If it did take place, sabi dito, dahil sa nangyari ito, then Christ is God. And Christian faith is absolute truth. Biruin mo, kaya nga sinasabi dito, crowning proof ito ng Christianity, hindi nakakahiyang i-share ito. Yung mga tao nga na Diyos, patay yung sinasamba nila, hindi nahiya eh. Nakuha natin yon. Yung mga tao nga na kung saan patay yung Diyos na sinasamba nila, hindi sila nahihiyang iparada. Kapatid, yung Diyos na sinasamba mo at i-share mo sa tao, buhay. Amen po ba?
Kaya hindi nakakahiya yung Diyos na sinasamba natin, hindi nakakahiya na ikwento si Jesus kasi hindi ka nagpaparada ng patay. Pinaparada mo yung katotohanan na si Jesus ay buhay. Witness for Jesus urgently. Ito maganda. Second, witness for Jesus joyfully. Ang ganda na itong text na to. Tignan nyo. Verse 8. So the women hurried away. Di ba sinabi sa kanya, do not be afraid. Sige na. Na-encourage. Buhay si Jesus. Tignan nyo po yung text. So the women hurried away from the tomb, afraid. Kaya lang, tignan nyo, purong takot na lang ba? Hindi. Yet filled with joy. And run to tell his disciples. Kaya nga sinabi natin, you have to weaken it. But minsan talaga, may natitira pa rin. Kuha natin mga kapatid. Minsan yung worry mo naman talaga, nawi-weaken siya. Nawi-weaken. Pero minsan, may natitira pa. Amen ba? Minsan nandoon pa rin talaga eh. Nandoon pa rin yung kaunting takot, nandoon pa rin yung konting doubt. Natural yon. Kaya lang, tignan niyo po maigi, ngayon hindi na siya filled. Tignan niyo po, hindi na sila filled of fear. Hindi na sila nabubuhusan. Hindi na sila punong-puno ng takot. May takot, pero ang nakakapuno na sa kanila, yung katotohanan, kapatid, na si Kristo ay buhay. Yung pumupuno sa kanila, yung kagalakan, kapatid, na totoo yung sasabihin nila. Kaya nga ang tanong, ano yung mas angat? Mas angat ba yung joy o mas angat yung fear? Ano yung papaangatin mo lang? Ano yung pumupuno sa'yo? So kahit na ako ay may natitirang takot, kahit na ako ay may natitirang doubt, pero hindi takot, hindi doubt ang pupuno sa atin. Amen po ba? Ang pupuno dapat sa'yo yung joy. Kasi yung joy na yan yung magpapausad sa'yo. Ipapausad ka, kapatid. Sinabi dito, afraid yet filled with joy. Kaya nga every time you witness for Jesus, tignan mo lagi ang katotohanan na ito. Lagyan mo ng saya. Kaya pala si David, kaya pala si David, kapatid, sinabi niya, restore unto me the joy of thy salvation and renew a right spirit within me. Kasi pag wala yung kagalakan na yan, marami kang hindi magagawa. Pero kahit na may natitira paminsan na fear at doubt, kapag nandiyan yung katotohanan, kapatid, magkakaroon ka ng kagalakan. Masarap gumawa ng masaya. Kahit na may takot pa tayo, afraid yet filled with joy. Kaya nga kapag ikaw ay takot, sige, nandiyan pa. Pero wag mong hayaan na yan ang babalot sa'yo. Ano yung bumabalot sa'yo? Fear o joy? Nagbibigay ng saya ang katotohanan na napatunayan. Ulitin ko. Nagbibigay ng saya ang katotohanan na napatunayan. Totoo kasi na si Jesus Christ ay buhay. Kaya nga nabigyan sila ng saya. Kaya nga ang nag-feel sa kanila, kanina, yung mga lalaki na nagmistulang patay, hindi makakilos, filled sila ng takot. Okay? Walang kagalakan. Pero itong mga ito, may takot sila, pero hindi na ngayon yun yung feel sa kanila. Ang nag-feel sa kanila, yung katotohanan, nagbigay sa kanila ng kagalakan. Kaya nga sinabi sa Nehemiah chapter 8 verse 10, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Kapag ikaw ay may kagalakan na nagmumula kay Lord, ay makinig ka, ito na yung magpapalakas sa'yo. Napansin niyo mga kapatid that happiness is the best medicine kapag hindi ka na masaya sa ginagawa mo. Kapag hindi ka na masaya sa pananampalataya mo, dun ka na unti-unting matutunaw. But the joy of the Lord is your strength. Kaya laging babantayan natin tong kagalakan na ito. Pag hindi na ako masaya sa ginagawa kong pagpipreach, sabi ko nga sa mga pastor, napipilitan ka na lang sa ginagawa mo, wala na sigla yung gawain mo. Hindi ka nalalago. Karamihan na nawala. Karamihan mga kapatid na nagpatiwakal, anong ginawa? Wala nang saya. Kaya nga ang end result lagi ng kawalan ng kagalakan sa buhay, pag hindi ka na masaya, lagi kang umaayaw, lagi kang bumibitiw. Bakit ayaw mo na? Hindi na ako masaya. Ba't di ka na pumapasok? Hindi na ako masaya. Bakit mo gagawin yan? Hindi na ako masaya. Huwag mong hahayaan, kapatid, na nawawala ang kagalakan na ito. Huwag kang huhugot ng kagalakan sa kasinungalingan.
Sa Diyos mo, hanapin ang iyong kagalakan at ibibigay niya ang iyong pangarap. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya naniniwala ako mga kapatid, sapat yung katotohanan na si Jesus Christ ay buhay para magkaroon tayo ng tunay na kasiyahan sa ating puso na hindi sayang ang lahat ng ating ginagawa. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lastly, verse 9. Suddenly Jesus met them. Greetings, He said. They came to Him, clasped His feet, and worship Him. Pangatlong response natin in light sa resurrection ni Lord. Worship Jesus. Bakit kailangan sambahin natin ang Panginoon? First, because He is alive. Sinabi ko nga po mga kapatid, pansinin nyo, verse 9, Suddenly Jesus met them. Greetings, He said. Biruin mo. Madali lang naman malaman kung patay yung Diyos na yun o buhay eh. Hindi nga makapagsalita ng greetings eh. Kaya sabi ko nga, hindi nga nakakahiyang i-share yung sinasamba mong Diyos eh. Nagsasalita yon. Maraming sinasamba ngayon, di naman sasalita. Patay. Jesus is alive. There is no other religion like Christianity. Why? Because there is no other leader who conquered death. Baka pag tinanong mo yun, buhay ka ba? Hanggang ngayon, maliwala ka, 10 years na, hindi sasagot yun. Pagpatay yun. Pero ang Panginoon natin, kapatid, buhay na buhay. Kaya ka sumasamba, ang sinasamba, buhay. Hindi tayo sumasamba sa patay na Diyos. Second, why we must worship Jesus? Because He deserves it. Napansin niyo po mga kapatid, ay ang ganda nito. Tingnan niyo po, sa verse 9, makikita natin, yung antindi ng Christology dito. Sa verse 9, tingnan niyo po, Suddenly Jesus met them. Greetings, He said. They came to Him, clasped His feet, and worship Him. Napansin mo na hawakan, humanity ni Jesus Christ nandito sa verse 9. Kaya nga, Jesus Christ is man. Nakuha po natin, 100% man. Pero hindi tao lang. Bakit? And worship Him. Napansin niyo po mga kapatid, pag tao lang, huwag sasambahin. Here, makikita natin that this is a clear proof that Jesus is not only man, He is also 100% God. Because only God is to be worshipped. Si Peter, nung siya ay sasambahin ni Cornelius, sa Acts chapter 10, verses 25 hanggang 26, sinabi, tumayo ka. Dahil ako'y tao rin katulad mo. Nung sasambahin siya ni Cornelius, pinatayo ni Peter kasi tao lang ako. Nakuha po natin? Sinabi ng angel kay Apostle John in Revelation chapter 19 and chapter 22, huwag mo kong sambahin, ang Diyos lang ang sambahin mo. Bakit sasambahin ni Apostle John Yung angel, huwag mo kong sambahin, Diyos ang sambahin mo dahil tao siya At sinabi ni Jesus kay Satanas, Matthew 4 verse 10, ang Diyos lamang ang dapat sambahin. Ulitin ko, sabi ni Jesus, ang Diyos lang ang dapat sambahin. Pero makikita natin sa Bible, makailang beses sinamba si Jesus. Therefore, si Jesus ay hindi tao lang. Si Jesus ay Diyos. Hindi niya pinagbawalan na sambahin siya ng mga tao. We worship Jesus because He is alive. And we worship Jesus because He deserves it. Kaya pansinin niyo kapatid, etong ganda nito. 9, verse 9 ulit. Suddenly Jesus met them, greetings, He said. They came to Him, clasped His feet, and worship Him. Napansin niyo po? Came and worship. Sana lumapit ka na rin lang kay Lord, sumamba ka na. Kasi maraming mga tao nagsimba, pero hindi sumamba. Sayang yung pagkakataon. Ikaw ay nagsimba na rin lamang, lumapit ka na rin kay Lord, sampahin mo na siya. Because when praise goes up, blessings come down. Every time na nasasamba ang Diyos, every time na nasasamba ang Hari, nagkakaroon, kapatid, ng miracle, nagkakaroon ng himala. Nagtatanggal ng pangamba ang tunay na pagsamba. Lumapit ka na rin lang, sumamba ka na ng tuluyan. Kaya nga pangatlong aral na dapat isabuhay mula sa linggo ng pagkabuhay, sambahin ang Panginoong Kristo.
Kaya nga tayo nagkakaroon ng pagtitipon-tipon na katulad nito kasi sasambahin natin siya. Sinasamba natin siya. Dahil may Diyos tayo na hindi pa tayo maniwala ka. Ulitin ko kapatid, ang pagsamba ay nakakapawi ng pangamba. So what should be our response in light of the resurrection of Jesus? Total, buhay na rin lamang ang ating Panginoon. Anong tamang response para may magandang result? Number 1, weaken your fear. Starting today, brothers and sisters. Weaken your fear. Di man totally mawala, but you can weaken your fear. Alalahanin mo lang that fear can paralyze you. Fear can deceive you. But faith weakens fear. Kinig lang lagi sa word ni Lord. Dahil totoo naman na buhay ang ating Panginoon. Second, witness for Jesus. Witness for Jesus urgently pag importante gawin mong emergency. Maraming mga tao nangangailangan kay Lord. Nakatulad mo at katulad ko. Second, witness for Jesus joyfully. Pag nag-witness ka, dapat may kagalakan ka. Dahil may isa na naman tao na lalaya. Dahil may isa na naman tao, kapatid, na kung saan masisira ang buhay niya, na kung saan i-restore ng Panginoon. That's why, urgent na pag-share kay Lord. Kahit napakasimple lang. I-share mo yung link na to. Alam mo yon, i-share mo yung ginawa sa'yo ng Panginoon. Nagkwikwentuhan kayo. I-share mo yung kabutihan ng ating Panginoon. Malaking bagay yon. Pangatlo, worship Jesus. Dahil buhay si Lord, simulan mong sumamba sa Kanya. Because He is alive and He deserves it. Naniniwala ko, kapatid, na hindi lamang sila ang makikinabang ng muling pagkabuhay ni Lord. Hanggang sa panahon natin, pakikinabangan mo ito. May mga takot, may mga pangamba, may mga pananampalataya na patatagtagin ng Panginoon dahil sa katotohanan na si Jesus ay buhay kailanpaman. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo. If you can stand right now. Ayaw kong mamiss mo ito, kapatid. Itong huling sasabihin ko dito sa passage na ito. Tignan niyo pong maigi. Verses 8 hanggang 10. Sana makapture mo itong maigi. Tignan niyo po. Verse 8. So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to His disciples. So the women, sabi nga po natin, women, afraid yet filled with joy, ran to tell His disciples. Suddenly Jesus met them. Sino? The women. Greetings, He said. They came to Him, clasped His feet, and worship Him. Tignan niyo po yung verse 10. Then Jesus said to them, do not be afraid. Do not be afraid. Sabi niya doon sa mga babae, go tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. So the women. These women were the first to hear the news of Jesus' resurrection. Itong mga babaeng ito, ang mga unang nakarinig ng mabuting balita na si Jesus ay buhay. And these women were the first to share, the first to preach with others the very good news that Jesus was alive again. Mga babae na mababa ang uri sa tingin ng iba. Mga babaeng ayaw bigyan ng puwang pagdating sa pangangaral ng mabuting balita. Mga babae na kung saan pinapababa ng madlang people yung kanilang pagkatao. Dahil babae lang sila. Sa kultura nila ipinamukha sa kanila na mababang uri sila. But they were the first people na nakarinig ng breaking news na to. They were the first people na nag-preach sa mga disciples. So Jesus used the ordinary women as the first preacher of the resurrection message. Anong implication nito, kapatid? Buhay si Jesus na kaya kang bigyan ng halaga. Kahit walang kwenta ang tingin ng tao sa'yo. Kahit walang halaga ang tingin sa'yo ng mga kamag-anak mo.
Kahit na walang halaga ang ipinamukha sa iyo ng mundo dahil sa estado ng buhay mo. Ipinamukha sa iyo na wala kang kwenta dahil iniwan ka na ng lahat. Gusto kong malaman mo, kapatid, kapag lumapit ka kay Lord, yung walang kwenta na sinabi nila ay magkakaroon ng halaga dahil pumarito ang Panginoon upang magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiya-siya. Gusto kong malaman mo, kapatid, kaya kang bigyan ni Jesus ng halaga. Buhay si Jesus na kahit na taong pinakamukhang kawawa, pinakatakot, at tingin niya ay wala siyang kwenta, ay kayang bigyan ni Lord ng napakatinding halaga. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon, makailang beses, kapatid, na nadama mo yan, na parang walang halaga yung buhay mo dahil sa nangyari sa'yo. Makailang beses na parang ipinapamukha sa'yo ng tao na wala kang halaga. Makailang beses, kapatid, nagmukha ka talagang walang halaga sa mata ng mga tao at maging sa mata mo. At gusto kong malaman mo, kay Jesus, magkakaroon ka ng tunay na halaga. If any one of you right now gusto mong maranasan yung kapangyarihan ng resurrection na ito ng ating Panginoon, maibalik yung pag-asang yon sa iyong puso. Kasi nasabi mo, Lord, Ikaw lang talaga magbibigay ng pinakamatinding halaga sa buhay ko. Maraming beses ka nang nabigo. Maraming ulit ka na, kapatid, na nasaktan. Maraming ulit na, kapatid, na nasira mo mismo yung buhay mo. Pero si Jesus ang kayang magbigay ng halaga sa iyo. Ngayong oras na ito, if this is your first time na dumalo, o ipapanalangin yung panalangin ito, mananalangin tayo ng pagtanggap. Panalangin ng pagtitiwala at panalangin, kapatid, na ikaw ay nananampalataya na kaya kang iligtas ni Lord at kaya kanyang bigyan ng halaga. If you are this person right now, nagpe-penetrate sa iyo tong word ni Lord at sinasabi mo, Lord, I want to receive this. Gusto kong mag-respond dito sa message na ito na buhay ka, Panginoon, at may kayang gawin sa buhay ko. You can save me. If you are this person right now, I want to challenge you. Bibilang ako ng 3, taas mo yung kamay mo, mabilis na panalangin, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Come on, lift up your hands. 1, 2, 3. Mula sa iyong puso, tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan ng buong puso, maniwala ka, sapat ang grasya ni Lord at sapat ang kapangyarihan ng Panginoon para muli ka makapag-umpisa. Para sa atin dito, na kung saan nawalan ng halaga ang buhay mo dahil sa nangyari sa iyo. Nawalan ng halaga yung buhay mo dahil sa pagkakamaling nagawa mo. Tingin mo wala ka ng halaga dahil nawasak ang buhay mo. Kay Jesus, maniwala ka, ikaw ay mahalaga at magkakaroon ka ng halaga. Father, in the name of Jesus, I lift up to you my brothers and sisters who were devastated by their past, by their shame, by their fears. In the name of Jesus, sa makapangyarihan naming Diyos, sa pangalan ni Jesus, na buhay, ngayong oras na ito, winawasak ko lahat ng takot na yan na kumakain sa Kanya. Lahat ng guilt, sa pangalan ng Panginoong Yesus, pinapalaya mo ang bawat isa. Ngayong araw na ito, kapatid, lalabas ka na may kalayaan. Lalabas ka na may pasasalamat sa ating Panginoon. Lalabas ka na dala-dala ang katotohanan na buhay ang ating Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, kausapin mo ang ating Panginoon. I-declare mo ang katotohanan na ito, kapatid, na si Jesus ay buhay. Na si Jesus ay hindi patay. And every time you worship God, kapatid, every time na sinasabi mo itong mga bagay na ito yung oras, kapatid, na bumababa ang kanyang pagpapala, because when worship goes up, blessings come down. Lahat
kinain ng takot. Lahat na napamukha sa kanya na wala siyang kwenta. Kung ikaw nararamdaman mo to ngayon, kapatid, lumapit ka kay Lord. Kung nararamdaman mo ito, kapatid, muli kang sumamba sa Kanya at lumapit sa Kanya. Sumamba ka sa isang buhay na Diyos. I-declare mo sa buong mundo na buhay ang ating Panginoon. And every time na itataas ang pangalan niya, bumabagsak ang mga takot mo. Bumabagsak ang gawa ng kaaway. Iparinig mo, kapatid, sa takot na yan. Iparinig mo sa dati mong buhay. Iparinig mo sa buong mundo na buhay ang ating Diyos. Come on, declare it. Oh Lord. Sabihin mo sa sarili mo, kapatid. Sabihin mo sa lahat. I-declare mo na buhay siya. Hindi ka sumasamba sa patay na Diyos. Hindi ka nananalangin sa patay na Diyos. Hindi ka humihingi sa patay na Diyos. Buhay yung Diyos na magpo-provide sa pangangailangan mo. Buhay yung Diyos, kapatid, na magpapagaling sa'yo. Buhay yung Diyos na magpapalakas sa'yo. Oh Lord. Oh Lord. Declare that He is alive. Bumalik ka sa buhay na Diyos. Father, in the name of Jesus, sa makapangyarihan naming Diyos na binayaran na kami at naglagay pa ng resibo because of Christ's resurrection, patunay na hindi sayang, hindi kami nananalangin sa patay na Diyos. Father, in the name of Jesus, I pray for freedom sa bawat isa na kinain ng kasalanan in the name of Jesus. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang mga kinakain ng matinding kalungkutan. In Jesus' name. Bigyan niyo po, Panginoon, ngayong oras na ito ng kagalingan. Dahil may Diyos kami na nagpapagaling, Diyos na buhay. The Bible said that by His wounds, we are healed. I pray, God, for healing now in the name of Jesus. Balutin po, Panginoon, ng kapayapaan ang lugar na ito. Balutin ng kagalakan at balutin ng pag-asa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagliligtas mo ngayong araw na ito. Salamat dahil may pinagaling ka ngayong araw na ito. Salamat dahil may binigyan ka ng pag-asa, binigyan ka ng kapayapaan ngayong araw na ito. Kaya sa Diyos na kung saan hindi patay, sa Diyos na buhay, sa Kanya lamang ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pasasalamat, at pinakamataas na pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y sumigaw ng malakas na Amen. Lahat ng pinagaling, lahat ng pinagpala, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Lahat ng blessings ng ating Panginoon. Come on, just praise Him. Jesus is alive. Malakas na palakpak sa buhay na Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.